Kabanata 536. Golden Combat Sword. Hinawakan ang bagong-bagong mahabang espada sa kanyang kamay, mapait na ngumiti si Zephyr. Nang mahawakan niya ang bagong sandata na ito, halatang nanginginig ang mga braso niya ng ilang beses. Hindi ito kaguluhan, ngunit ang bigat ng Golden Combat Sword na ito ay maraming beses na mas mabigat kaysa dati. Ngayon, ang bigat ng Golden Combat Sword ay malamang na umabot sa 500 hanggang 600 kilo. Isang mahabang espada na tumitimbang ng 500 hanggang 600 kilo. Kung ordinaryong tao lang, naubos na siya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, para kay Zephyr, ang timbang na ito ay wala. Ang kanyang sinaunang Draconic Way ay maaaring pinuhin ang katawan ng isang tao sa sukdulan. Kahit na ang Golden Combat Sword ay tumimbang ng higit sa 500 kilo, wala siyang pakialam. Hawak ang Golden Combat Sword sa kanyang kamay, naramdaman ni Zephyr na halatang lumaki ng kaunti ang puwersa ng kanyang espada. Bagamat ang puwersa ng espadang ito ay tumaas ng wala pang 10%, pinaramdam nito kay Zephyr na malaki ang pinagbago ng kanyang puwersa ng espada. Ang ganitong uri ng pagbabago, hindi niya masabi kung ano ang pakiramdam, ngunit ito ay totoong nangyari. Oras na para pumunta. Pagtingin sa direksyon sa labas ng gate ng lungsod, dahan daw ang sinabi ni Zephyr. May dalawa pang naghihintay sa kanya sa labas. Ang kanyang figure ay kumikislap, at si Zephyr ay sumulong ng mabilis. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago. Sa labas ng Wuji City. Sabay na nagulat ang dalawang figure. Ang kanilang mga mata na gawa sa kahoy ay umiikot sa isang siksik na ningning habang sila ay nakatitig sa mga tarangkahan ng Wuji City, na para bang sila ay mga mata ng agila. Maya-maya, isang figure ang mabilis na lumabas ng lungsod. Pinatakbo niya ang kanyang mga galaw ng katawan at sumugod patungo sa tuktok ng bundok na parang kidlat. Siya yon. Patayin. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng dalawa. Sila ang dalawang dragon slaves ng Little Dragon King Manor. Habang ang malamig na layunin ng pagpatay ay marahas na dumaan sa kanila, ang kanilang mga katawan ay parang dalawang demon god. Napapaligiran sila ng walang hanggan na puot at layuning pumatay habang humahabol sila sa isang direksyon. Mula sa sandaling umalis si Zephyr sa lungsod, naramdaman niya na sa likod niya, dalawang kasuklam-suklam na espiritu ang nakakulong sa kanya. Napakalapit ng dalawang espiritong ito. Halatang nagmula sila sa isang lugar, at eksaktong kapareho sila ng dalawang espiritong humabol sa kanya. Darating sila. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gayunpaman, malamig ang mukha ni Zephyr. Klang. Sa wakas, pagkatapos tumakbo ng 12-dosenang milya, biglang huminto si Zephyr sa open space. Boom! Boom! Sa isang kisap mata, dalawang itim na anino ang lumitaw. Ang kanilang mga katawang laman ay marahas at puno ng walang katapusang kapangyarihan. Nang lumapag sila sa lupa, kitang-kita ang mga bitek. Sa pagtingin sa dalawang ito, hindi maiwasan ni Zephyr na magulat sa pabago-bago ng enerhiya na lumalabas mula sa kanila. Ang aura ng dalawang puwersang ito ay lumampas sa aura ng mga ordinaryong martial artist, at ang kanilang cultivation ay nasa level 9 ng agility, na lubhang nakakagulat at nakakakilabot. Anak! Dead meat ka! Pagtingin kay Zephy, malamig na sabi ng isa sa mga alipin ng dragon. Bahagi. Ang isa ay may isang salita lamang. Ang evil breaking eye ay kumislap. Si Zephyr ay mayroon ng ilang pag-unawa sa dalawang bagay na ito. Halatang abnormal sila, o medyo mapurol sila. Ang ilan sa kanila ay katulad ng mga puppet, ngunit mayroon silang ilang katalinuhan kumpara sa mga puppet, kaya naramdaman nilang mas malapit sila sa mga zombie. Patayin. Sa sandaling natapos nila ang kanilang mga salita, nagpakawala sila ng isang dumadagandong na dagandong. Sa isang iglap, ang kanilang mga katawan, tulad ng dalawang masasamang dragon, ay mabilis na sumugod patungo kay Zephyr mula sa magkabilang panig.
Kabanata 537. Umuungol. Si Zephyr ay hindi umiwas o umiwas. Ang kanyang mga kamao ay parang mga kanyan habang marahas niyang ibinaba ang mga ito, na naging sanhi ng sunod-sunod na pag-ungol ng dragon. This time, fist focus lang ang ipinakita niya, hindi ang sword technique niya. Ginawa niya ito para subukan ang combat capability ng dalawa. Dumagundong. Dumagundong. Kahit nakatutok lang ito sa kamao, nanginginig ang guwang sa pagsupil at pagsupil ng makapangyarihang puwersa. Dose-dosenang malalaking fist print ang lumitaw sa guwang, pinunit ang hindi gumagalaw na hangin at sinira ang mga tanikala ng espasyo, na bumubuo ng dose-dosenang mga daanan ng vacuum. Anong murang pakulo? Sa harap ng marahas na mapangwasak na kapangyarihang ito, hindi nagbago ang mukha ng dalawang alipin ng dragon, at sabay na nagtama ang kanilang mga palad. Break. Habang nagkakasabay ang dalawa, biglang lumaki at nagsanib ang dalawang tunay na kamay ng enerhiya, na naglalabas ng kakaibang texture, na bumubuo ng isang bundok na parang poster, na mahigpit na pinigilan. Boom! Kahit na naisip na niya ang katakutan ng dalawang eksperto sa Agility Level 9 Agility Realm na nagsanib puwersa, pagkatapos lamang nilang tunay na lumaban sa isa't isa ay napagtanto ni Zephyr kung gaano ito kakilakilabot. Sa pagbabanggaan ng dalawa, napalipad ang katawan ni Zephyr. Napunit ang kanyang damit, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo na parang tinamaan ng kidlat. Dumagundong. Dumagundong. Isa pang nakakatakot na pagsabog ang tumunog. Bigla, sa kawalan, ang dalawang tunay na kamay ng enerhiya, na naglalabas ng nakamamatay na aura, ay muling nabitin na parang bundok. Malakas ang malakas na tunog na nagpayanig sa nakapaligid na 5 kilometro. Kahit sa espasyong ito, malinaw na makikita ang mga ripple. Umuungol. Marahas na nanginig ang buong katawan ni Zephyr. Kumislap ang siyam na anino ng dragon sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya ginamit ang kanyang fist focus, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon. Sa pagkakataong ito, nagsama-sama ang siyam na Levi 6 na Agility Realm expert. Dumagundong. Dumagundong. Isang napakalaking fist seal ang mabilis na lumipad palabas. Ito ay parang isang napakalaking meteorite habang walang awa itong binasag. Isang itim na ilog ang lumitaw sa buong kalawakan. Isa itong malaking lagusan na napunit ng fist seal. Biglang nagbago ang mukha ng dalawang alipin ng dragon. Kahit gaano kakahoy ang kanilang mga ekspresyon, hindi nila maiwasang mabigla sa mga oras na ito. Si Zephyr sa harap ng bayan ay mas malakas kaysa dati, at mata ang lakas ng suntok na ito ay hindi bababa sa 1,000,000 pounds. Tanging isang eksperto sa Levi Sham na Agility Realm ang makapagpapalabas ng lakas na 1,000,000 pound. Boom! Marahas na nagsalpukan ang dalawang enerhiya. Biglang napunit ang buong espasyo na parang bagyo. Boom! Mabilis na sumimangot ang mapangwasak na aura sa pagkakabangga. Ang lakas ng pagkapunit ay naging sanhi ng guwang upang bumuo ng isang malaking itim na bitek. Isang nakamamatay na aura ang lumabas mula kay at hindi ito hamupa ng mahabang panahon. Thump thump thump. Ang dalawang alipin ng dragon ay sabay na napaatras ng ilang hakbang bago dahan-daang huminto. Ngunit sa oras na ito, may hindi maitagong pagtataka sa mga mukha nila. Ngayon pa lang, gumamit na sila ng maraming kapangyarihan para sugpuin si Zephyr, pero hindi nila akalain na sobrang nakakamangha ang pawnbazing skill ni Zephyr. Ang focus ng kamao ay malawak at malakas. Hindi lang iyon, mas lalo silang namangha sa kapangyarihan ni Zephyr. Ang suntok kanina ay naglalaman ng hindi bababa sa 1,000,000 libra ng lakas. Kakaiba ang batang ito. Bihira para sa isang alipin ng dragon na makumplito ang kanyang pangungusap. Kabanata 538. Well, kailangan niyang mamatay. Mabangis ang mukha ng ibang alipin ng dragon, at malamig niyang sabi. Oo. Dapat siyang mamatay. Sa kanilang mga mata, ang layunin ng pagpatay ay tila pinakipot sa sangkap.
Lahat sila ay sumugod patungo kay Zephyr. Emph. Ngumuso si Zephyr sa mahinang boses. Ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagsimulang maging lubhang seryoso. Ngayon pa lang, naipakita na niya ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon, ngunit inamin ito magdudulot sa kanila ng anumang pintura. Habang nag-iisip, alam na ni Zephyr na hindi sila makikinabang sa kanyang husay sa pagsuntok. Kung gayon, subukan natin, sword art. Ang kasalukuyang Zephyr ay hindi natatakot sa dalawang bagay na ito. Kahit na ang kanyang Zephyr ay hindi nakagawa ng anumang malaking pag-unlad sa laban, alam niya na pagkatapos niyang makapasok sa ika-6 na antas ng agility, mapoprotektahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon. Kung may isang tao lang sa panig ng kanyang kalaban, sapat na para sugpuin siya sa pamamagitan lamang ng kanyang husay sa pagsuntok. Muling umungal ang dalawa sa kabilang side. Sa pagkakataong ito, kumilos ang dalawang individual na may hindi mapapantayang lakas. Mabilis na gumalaw ang kanilang 10 daliri na parang mga kuko ng dragon. Mabilis na napuno ng matalim na liwanag ang hangin at napunit ang kawalan sa isang iglap. Direkta silang naglabas ng mga bahid ng madilim na malamig na liwanag at tumangay patungo kay Zephyr Khan. Klang! Tumama ang Golden Battle Sword. Hindi nagbago ang mukha ni Zephyr. Bumangon siya sa himpapawid at agad na lumitaw 100 metro ang layo. Cut! Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang Golden Combat Sword ay nagpakawala ng nakakatalam na dagandong. Pinalibutan ito ng 9 na anino ng dragon na parang grupo ng mga umaatungal na dragon. Habang sabay silang umuungal, ang mahabang espada ni Zephyr ay mabilis na naglabas ng isang malakas na espada na energy. Buzz! Ang sword energy ay dalisay at malamig, tulad ng mga sirang hiyas. Bagamat malamig, may dala itong marahas na aura, na siyang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Sa tulong ng sword focus at sa lakas ng thunderbolt, ang sword energy ay naging mas matalas. Ilang sandali, ang kalmadong kawalan ay napuno ng magulong alon. Kung saan man ito magpunta, maririnig ang mga kaluskos, na parabang isang malakas na hangin ang humahampas. Kasanayan sa kidlat na espada. Ang sword energy ay naging isang lightning sword technique at agad na nabasag ang Dragon Claw Mark. Sword focus. Ang mga mag-aaral ng dalawang alipin ng dragon ay lumiit ng husto na parang mga karayom. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang hitsura ng kakilakilabot ang lumitaw sa kanilang mga kahoy at malamig na mukha. Ang pag-unawa sa sword focus ay nangangahulugan na siya ay isang henyo, isang walang katulad na henyo. Ang orihinal na Zephyr ay nagpakita ng kanyang pagtutok sa kamao, na nagpatakot sa kanila. Ngayon, muli niyang inalis ang focus ng espada. Dahil dito ay lalo silang nakaramdam ng hindi makapaniwala, ngunit mas lumakas ang hangarin ng pagpatay sa kanilang mga mata. Kung hindi namatay ang Zephyr na ito, magkakaroon ng walang katapusang problema sa hinaharap. Ito ay isang bagay na hindi maaaring pagdudahan. Boom! Nagkatinginan ang dalawang alipin ng dragon at naunawaan ang kabigatan ng bagay. Ang kanilang tunay na enerhiya ay biglang lumundag at napunit. Dragon's Claw. Nang umabot sa tiyak na lawak ang totoong enerhiya, mabilis na inilabas ng dalawa ang kanilang mga palad. Sa sandaling ito, ang kanilang 5 daliri ay parang isang malaking bato. Nagdala sila ng isang sinaunang at bulok na aura at mas masasamang pagbabago. Sa isang iglap, napuno nila ang hangin at direktang naghiwa sa kalangitan. Kabanata 539. Dagandong. Dalawang malalaking kuko ang dumating sa kanya sa isang iglap. Ang mga kuko ay napakalaki, tulad ng dalawang maliliit na burol. Ang mga marka ng kuko sa kanila ay daan-daang metro ang haba, at ang mga kaliskis ay kumikislap. Mukha silang mga kuko ni Zinlong. Gayunpaman, ang masamang aura ay nagpasimangot ng bahagya kay Zephyr Khan. Kasanayan sa Lightning Sword. Mabilis na inihagis ni Zephyr ang Lightning Sword skill.
Ang nakakatakot na sword energy ay napunit sa hangin na parang isang haligi habang nakatingin ito sa lahat ng direksyon at agad na tumama. Boom! Ang matalas na talam at espadang enerhiya. Bumangga sa dalawang malalaking kuko ng dragon. Ang sword energy ay lumaban lamang sa isang maikling panahon bago ito agad na nabali. Thunderfoot. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Mabilis niyang naiwasan ang dalawang kuko ng dragon gamit ang Thunderfoot. Dumagundong. Dumagundong. Ang dalawang kuko ng dragon ay agad na tumawid sa dalawang bundok at mahigpit na hinawakan ang mga ito. Sa susunod na sandali, na may malakas na tunog ng pag-crack, ang dalawang bundok ay direktang naging hindi mabilang na mga sirang bato. Masyadong mabilis. Bahagyang napakilos ang dalawang alipin ng dragon. Nakita na nila na nakakamangha ang bilis ni Zephyr. Hindi talaga matamaan ng mga kuko ng dragon ang kanyang kalaban. Gayunpaman, nagulat si Zephyr na ang kapangyarihan ng dalawang dragon claws ay umabot sa napakagandang antas. Anak, pumunta ka sa impyerno. Ang dalawang dragon slaves ay halatang nakita na ang sword energy ni Zephyr ay hindi makalusot sa kanilang dragon's claw, kaya sila ay nasa sabik. Sa oras na ito, pinalibutan nila ang isa't isa at umatake mula sa magkabilang panig. Dumating ito sa isang iglap. Ang umaatungal na mga kuko ng dragon ay direktang kumalat. Klang! Nagkapatong ang dagandong ng dragon. Biglang naglabas si Zephyr ng isang dakilang kamahalan. Biglang nanigas ang buong espasyo. Sa sumunod na sandali, naging napakabigat ng hangin. Para sa isang sandali, ang lahat ay tila tahimik, ngunit ito ay naglalaman ng isang uri ng lubhang siksik na layunin ng pagpatay. Isang malaki at kakilakilabot na anino ang dahan-daang lumitaw sa likod ni Zephyr na parang isang Diyos. Sa sandaling ito, sa loob ng radius na 5 kilometro, ang malakas na energy power ay tila nakalock sa lahat. Sandaling tumahimik ang lahat, para silang pinigilan ng isang malaking puwersa. Ay hindi. Matapos maramdaman ang aura, ang mukha ng dalawang dragon slaves ay nagsimulang magbago ng walang kapantay. Nagulat sila, nahiya, at lalo pang nataranta. Lakas ng espada. Sa wakas ay naisip ng mga puso ng dalawa ang isang nakakatakot na pangalan. Buzz. Kumikislap ang liwanag ng espada. Ang lightning sword skill ni Zephyr ay biglang gumuhit sa kalangitan at tumagos sa kanilang mga katawan. Buzz. Mabilis na bumulwak ang dugo at lumipad sa langit. Unti-unting bumagsak ang itim na dugo, na para bang mayroong isang uri ng masamang pagbabago-bago. Medyo nagulat si Zephyr sa mga bangkay. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng Sword Force para lumaban sa kalaban, ngunit hindi niya inaasahan na ang suporta ng Sword Force ay sobrang nakakakilabot. Ayon sa talas ngayon, ang talam ng espada ay hindi bababa sa 10 beses na mas matalas. Bilang karagdagan, unti-unti ding natuklasan ni Zephyr ang pinakamahalagang katangian nitong Sword Force Terrorifbing. Kapag nailabas na ang puwersa ng espada, sapat na ang deterrent power na nabuo sa isang tiyak na espasyo para ihinto ang operasyon ng kaaway. Sa isang labanan sa pagitan ng mga masters, sapat na ang kaunting demigod para samantalahin ang sandali at makamit ang mga hindi inaasahang resulta. Swoosh! Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang mga palad, nagsimulang hanapin ng mga palad ni Zephyr ang dalawang lalaki, ngunit wala siyang nakita. Kabanata 540. Ang dalawang lalaking ito ay mga eksperto ng Little Dragon King Manor. Gayunpaman, hindi sila mukhang ordinaryong tao na martial artist, ngunit sa halip, isang uri ng masamang bagay. Makikita ito sa itim na dugong bumulwak mula sa dalawa. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga kay Zephyr. Matapos pansamantalang malutas ang dalawang bagay na ito, sapat na para sa kanya na nakahinga ng maluwag. Naniniwala siya na gaano man kalakas ang Little Dragon King Manor, kahit na mayroon itong lakas na malapit sa entablado ng Academy. Gayunpaman,
Ang pagkawala ng dalawang eksperto sa Levisham na agility realm ng sabay-sabay ay magiging sakit sa kanyang puso sa mahabang panahon. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure. Lumipad na si Zephyr. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, ang dalawang katawan sa lupa ay unti-unting natunaw, at maging ang itim na dugo ay mabilis na naturok sa lupa. Sa loob lang ng 15 minuto, tuluyan nang naglaho ang dalawang bangkay sa lupa. Dalawang itim na marka na lang ang natitira. Shit! Sa Little Dragon King Manor, isang galit na dagandong ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang dagandong ay naglalaman ng walang hangganang puot. Saglit na umuungal ang mundo, parang nanginginig ang buong kalawakan. Damn it, dalawang dragon slave ang namatay lahat. Nakaupo sa hall. Ang mga kalamnan sa mukha ng 8-armed Dragon King ay namilipit, na bumubuo ng walang katapusang pagpapahayag ng sama ng loob habang siya ay umuungal ng malakas. Sa malaking bulwagan, nakatayo ang mahigit 10 matataas na miyembro ng Little Dragon King Manor. Sa sandaling ito, lahat sila ay nanginginig at walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Heights Lord. Nalaman na namin kung sino siya. Sabi ng isa na nanginginig ang katawan. Magsalita ka. Biglang kumislap ang mga mata ng 8 armadong Dragon King. Para silang matatalas na talam habang walang awa silang sumisigaw sa kabilang partido. Oo. Zephyr ang pangalan niya, at isa siyang alagad ng Boundless Academy. Sa murang edad niya, siya ang tinaguriang pinakamahinang inner disciple sa kasaysayan ng Boundless Academy. Dalawa lang ang sinag ng liwanag, pero kakaiba siya at magaling makipaglaban sa antas niya. Ang Boundless Academy. Narinig ang mga salitang, The Boundless Academy. Biglang nagdilim ang mukha ng 8-armed Dragon King. Heights Lord, ang Boundless Academy ay napakalakas, at kinikilala rin bilang isa sa 5 Great Academies. Kung alam nila na ang kanilang disipulo ay napatay, natatakot ako na ito ay makakasama sa ating manor. The Boundless Academy. Zephyr. Ang 8-armed Dragon King ay umungal sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Biglang nanliit ang mata niya. Good. Very good. I can't do it now, but soon. Mamamatay na itong si Zephyr. Master, ang bait mo. Oo. Matagal nang hindi nabubuhay ang batang iyan. Kapag dumating ang bagay na iyon, may biglang nag-react. Matapos patayin ang dalawang eksperto, walang dapat ikabahala si Zephyr Khan. Sinimulan niya ang pagsubok ng buong puso. Walang katapusan ang kanyang ruta. Sa tuwing papasok siya sa isang rehiyon, mananatili siya ng ilang araw at pagkatapos ay aalis muli. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Sa oras na ito, bagamat maalikabok ang katawan ni Zephyr, may isang uri ng bilog na hininga ang dumadaloy sa paligid niya. Para siyang banal na espada na natatakpan ng 1,000 taong gulang na sandstorm. Mukha siyang simple at ordinaryo, ngunit habang nilalampasan niya ang 1,000 taong gulang na sandstorm, nakikita pa rin niya ang kakilakilabot na talas ng banal na espada sa pagitan ng agwat. Nakasuot siya ng pagod na battle robe, ngunit tila may hindi maipaliwanag na aura na dumadaloy sa kanyang paligid. Parang siya at ang kalikasan ay nagsanib sa isa. Lakas ng espada. Ito ang kapangyarihan ng puwersa ng espada.